Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nanghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikapito na linggo ng pagkabuhay muli. At ngayon, 5 ng Hunyo, atin pong gunitain si San Bonifacio, Obispo at Martir. Siya ang tinatawag na tagapaghatid ng mabuting balita sa Alemanya at ang mga tribo ng Holanda. Mga minamahal ko mga kapatid, isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pablo ay nagbigay na ng isang mensahe upang ipahayag ang kahalagahan ng panampalataya sa buhay Kristiyano. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, tayo pinalahanan ng ating Panginoon na siya at ang Ama ay iisa, na dapat din tayo ay may kaisahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kuminsan ang pagkakaisa ay napakahalaga upang tayo'y magkaisa hindi lang sa kapulungan at organisasyon, bagkus sa diwa at sa pananalig sa Diyos. Kinakailangan natin ang isang mahigpit na pagkakaisa upang ang ating pananalig sa Diyos ay lalong maging marubdob at umiigting. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Dumulog tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay magkatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang panampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita ay nilagdaan ng kanyang dugong itinigis na mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na do'y may mga Saduseyo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya at nang maging mainita na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, upuon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang po na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya ay kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas, na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo na po lang.
Alleluia, 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 Alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama nang tanay sumampalataya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nananalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang inadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay suma sa puso nila at ako nama'y suma sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Kakaiba ang ating mga pagbasa ngayon, pero isa lang ang ipinapahayag na kahulugan. Iisa o pagkaisahan o pagkakaisa. Sa English pa, unity. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, Aramaiko, ang kaisahan o pagkakaisa ay akhdot. Pero dahil ang ating mga pagbasa, ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo ay nakasulat orihinal sa Koine na Griego, sa Koine na Griego, ang pagkakaisa o isa ay inotita mula sa root word na inos, isa. Sa Latin naman, onitas. Itong tinatawag nating pagkakaisa ay dapat nating tingnan na mayroong iba't ibang klasing kaisahan o pagkakaisa. May tinatawag na konseptual
o sa konsepto na pagkakaisa. Mayroong tinatawag na komposisyonal, kung ano yung kinokompuni at pinag-isa. Kaya tinatawag na komposisyonal. Mayroon rin tinatawag na relasyonal o sa mga relasyon, gaya ng isa sa pamilya o kaya isa sa diwa, isa sa relihiyon. Yun yung pagkakaisa. At mayroong tinatawag na pagkakaisa sa formal at pagkakaisa sa sustansya. At mayroong tinatawag na pagkakaisa sa kaisahan na napakahigpit at napakalalim. Ito yung kaisahan ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus Nazareno at ng kanyang Ama at ng Espiritu Santo. Ang tawag dito ay likas na kaisahan. Hindi natin maarok, hindi natin gaanong maintindihan, sapagkat ito yung misteryo ng isang Diyos na iisa siya, ngunit mayroong Ama na nagpapahayag na tagapaglikha at siya ay nagbigkas ng kanyang salita at nagiging katawan o laman sa pamagitan ng tulong ng mahal na Birhen Maria, isa pa rin na Diyos. At ang Ama at ang Anak sa kanyang kaisahan ay nagpahayag ng matindi at malalim, napakadakila na pag-ibig na sa kanilang kaisahan ay nagkaroon ng diwa o Espiritu Santo. Ito yung tinatawag na kaisahan na hindi maarok o hindi maintindihan. Ito yung misteryo na dapat nating tanggapin. Pero kailangan din nating malaman ano yung sustansyal. Sa sustansya, ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na Ama at ang Diyos na Espiritu Santo ay ko-sustansya, kaparehas lang ng sustansya, pero iba ang kanilang pagkaisa. Mayroon tinatawag na sustansya, halimbawa ang tubig. Ang tubig ay kaisahan ng hydrogen at oxygen. Dalawang hydrogen, isang oxygen, kaisahan. Ito'y tinatawag na natural na kaisahan. Mayroon ding tinatawag na kaisahan na formal. Formal dahil ang hugis at ang kanilang mga pinapakita ay sila'y naugnay sa isa't isa sa isang kaisahan, kaya tinatawag na formal. At ito yung tinatawag na iba't ibang klaseng kaisahan. Ang kaisahan na gusto ng ating Panginoon ay tayo ay magkaisa sa dakilang pag-ibig. Kaya nga sinasabi dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 26 hanggang versikulo 20 hanggang 26, na naway magkaisa ang lahat. At ang kailang kaisahan ay kagaya ng na ang ating Panginoong Hesus ay nasa Ama at ang Ama ay nasa ating Panginoon at ang kanyang diwa ay pinadala sa atin upang tayo magkaisa. At dito sa isang kaisahan na malalim, dito dapat tayo magkaroon ng kaisahan o pagkakaisa. Kaya ang ating pagkakaisa ay dapat nating tingnan ang kaisahan natin, ang ating pagkakaisa na isang simbahan. Ang batayan nito dahil iisa lang ang Diyos at ang kanyang kalikasan, ang kanyang napakalalim na diwa sa kaisahan ay ang kaisahan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay isa sa sustansya, kailangan po tayong magkakaisa at ang ating pagkakaisa ay sa pananalig at pag-ibig. Yung mga gustong magpahayag ng dakilang panampalataya sa Panginoon din nagkaisa, pumalakpak ng malakas na ang Diyos ay isa, dapat rin tayo magkakaisa sa tunay na kaisahan. Ngayon, paano ang ating kaisahan? Sapagkat iba't iba ang individual, iba't iba ang iniisip,
Iba't iba ang hilig ng bawat isa. Ngunit ang ating kaisahan ay dapat nababatay sa tinatawag na kaisahan sa misteryo ng Diyos na iisa lang, ngunit sang tatlo. At dahil dito, nagkaroon ng Diyos ng isang tinatawag na isang plano ng pagligtas, redemptive plan. Plano ng kaligtasan na kahit na siya isa, siya ay nagkatawang tao sa pagbigkas niya dahil gusto niyang iligtas ang tao. Sana isa na lang siya, hindi na siya nagkatawang tao, pero gusto niya tayong iligtas, kaya nagbigkas siya ng kanyang salita na nagkatawang tao at naging bahagi nating kasaysayan upang tayo'y maging bahagi sa Kanya sa pamagitan ng plano ng kaligtasan. At ito'y nangangailangan na ating isabuhay. Kaya isabuhay sa pamagitan ng harmonia. Ang una pong mga komunidad ng mga Kristiyano, mayroong harmonia. Ngayon, pinapakita halimbawa sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, walang harmonia ang mga Hudyo. Hindi nagkakaisa ang Sadusiyo, ang mga Iskriba at ang mga Parisiyo. Dahil ang mga Sadusiyo hindi iniwala ng pagkabuhay muli. Samantala, yung mga Iskriba at mga Parisiyo ay niwala ng pagkabuhay muli o resurrection. Kaya, napahayag sa ating unang pagbasa, nagtalo-talo sila. Kay si San Pablo, para maligtas, kinuha ng mga sundalo, inlagay sa malayo, dahil wala po silang kaisahan. Sinasabi sila, nagkaisa sila, pero tinatawag lang nagkaisa dahil mayroon silang kalaban, at ang kalaban nila ay si San Pablo at ang mga Kristiyano na nanalig sa ating Panginoong Hesus. Kailangan na mayroon tayong tunay na kaisahan. Kaisahan sa diwa. Kaisahan sa ating pagkaroon ng pananalig na mayroon tayong parihas na tunguhin o mayroong tinatawag na saysay ang bawat ginagawa natin dahil tayo nagkaisa sa pag-ibig. Dahil kung tayo ay nagmamahal at nag-ibigan, doon po makikilala natin ang nalig sa ating Panginoon at doon tayo nagkakaisa dahil mayroong pag-ibig ang si Kristo sa atin na nag-alay ng kanyang buhay, tayo ay magkaroon din ng pagtugon nito sa katapatan sa ating Panginoon na magkaisa tayo sa pag-ibigan sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, ay napahayag kung paano tayo nagbahagi ng isang pananalig. Pangalawa, na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa diwa. Halimbawa, ang una mga Kristiyano, sila ay may tinatawag na pangsambayanan o pagkakaisa sa isang maliitang sambayanan. Na kung saan ang batayang sambayanan, doon sila nagkaroon ng tunay na buhay na ang lahat ay nagtutulungan, ang lahat ay nagkaroon ng samahan, at ang lahat ay nagtutulungan. Kaya dapat tingnan natin, ano ba ang pinakapundasyon nito? Ang pinakapundasyon ay ang Kristiyanong pag-ibig. Ang Kristiyanong pag-ibig ay nababatay sa pag-ibigan ng ating Panginoong Hesus na anak sa kanyang Ama, at ang kanyang pag-ibig sa Diyos na Ama at ng anak ay nagkaroon ng isang diwa, at ang diwa nito ay Espiritu Santo na siyang nag-ugnay sa kabuuan ng isang Diyos, ngunit ang kanilang kaisahan ay dahil sa pag-ibig na napakadakila at mahirap unawain, pero kailangan na ito ay ating maunawaan sa pamagitan ng ating pananalig, na tayo'y kabahagi din sa tinatawag na sangtatlo ng kaisahan ng Diyos. At dahil tayo nabinyagan sa sangtatlo na formula sa panahon ng binyag, dapat magkakaisa din tayo. Kuminsan kasi nagka-problema tayo mga Kristiyano dahil kulang tayo sa kaisahan. Kanya-kanyang lakad o kalakaran, kanya-kanyang kaugalian, kanya-kanyang panindigan sa buhay, kanya-kanyang kilos o kung anuman ang kanyang gusto at hilig, na nakikita tuloy na tayong mga Katolikong Kristiyano ay
hindi na nagkakaisa. Kaya doon lang tayo nagkaisa kung halimbawa mayroong mga pangyayari. Kaya ng mga sunog, gaya ng kahapon ay may na sunugan dito, nagkaisa tayo doon. O dili kaya kung mayroong mga sakuna. Pero ang tunay na pagkakaisa ay hindi lang dapat sa mga pangyayari. Hindi lang dapat na tayo ay magkakaisa dahil sinasabi natin, isa kami. Dapat ang kaisahan natin ay gaya ng pagkakaisa ng ating Panginoong Jesucristo at ng unang mga apostol. Dahil sinasabi niya, naway ang kanilang kaisahan at isa ay magiging malalim. Gaya, sinasabi niya, na tayo, yung Diyos na Ama, at ako ay iisa. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya na natin gawin kung nagkakaisa ang una mga Kristiyano. Ngayong panahon, tayo mga sa simbahang Romano-Katoliko, dapat ding magkaisa. Kasi nagkawatak-watak lagi tayo dahil iba't iba ang pananalig sa iba, iba't iba ang kanilang mga ginagawang parang debosyon, iba't iba ang kanilang mga halimbawa, pagtanggap sa komunyon, may iba gusto sa dila, yung iba gusto sa kamay. Bakit kaya hindi lang sa kamay? Dahil una ay talaga namang sa kamay magkaroon ng komunyon. At dahil ba gusto nating iba? Yung iba naman, minsan dahil sa kanilang mga damit ay lalong nagpahayag sa kanilang katawan. Bakit kaya hindi tayo magkaroon ng formal sa ating pananamit? Dahil narito tayo sa isang salo-salo na dakila na kasama natin ang Diyos. Kailangan formal din dapat. Bakit kung punta kayo sa mga party, maganda ang inyong damit, samantala pupunta dito ay para kayong pumunta sa beach. Kaya kailangan na tayo ay magkaisa sa ating paningin, sa ating gawa, at ang ating modelo ay ang una mga Kristiyano na tunay na nagkakaisa sapagkat nagpapahayag sila ng kaisahan ng Diyos na Ama at Diyos na Anak at ang kanilang kaisahan ay naugnay sa diwa ng Diyos na Espiritu Santo. Naway ang kaisahan natin ay siyang magatid ng pag-asa ngayong panahon ng Jubileo 2025 na tayo ay kalakbay na may pag-asa. Ang paglalakbay natin, dapat nagkaisa tayo sa isang Diyos na nagmahal sa atin dahil pinapahayag natin na mayroong tunay na pagmamahalan sa isa't isa sa atin bilang Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at dalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. At atin pong itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway
tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Banal na Ama, sa pamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginuguhita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay kapag naming may panindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng saling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya isa namang yan sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alalas, pagkamatay, tuling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Bonifacio, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turno ng susapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo to sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintor sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabay ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubog at ibibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Si Jesus Nazareno, Alleluia, makalangit na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia, sa kanyang abang lingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia, Hari ng buong mundo, Alleluia. Mga kadeboto, pabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service ngayong araw na ito, mamayang hapon sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wish-kam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sitatanggap na pakikinabang ay humingi na iyong pagkaluban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalo, sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform, sa lahat ng mga nagbibigay ng donasyon at tulong, lalo na ngayong Thursday, sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pagkakaisa. Ito yung panawagan ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Naway magkaisa tayo sa puso, sa diwa, sa ating misyon o gawain bilang simbahang iisa ng Diyos upang sa ating pagmamahal na tunay sa ating Panginoong Diyos, tayo ay gumagawa ng dapat gawin upang kalakbay tayo sa Kanya na may pag-asa. Ngayon na po ang busbas. Ngayon po lamang itas bahagya mga ibagay ng busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hinagmos magitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan na iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin
ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, nawi lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati 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 ka namin. Nu